for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw ng Lunes, February 12, ang ating pong FBK ay mababasa po natin sa aklat ng mga taga ng unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 18 hanggang 25. Babasahin ko po. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatista sa kapanahunang ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinapahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral. Na sa tingin ng iba'y isang kahangalan, ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang pinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitusuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit ang tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Salamat po sa Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. At doon po sa ating binasa ay sinasabi po, makikita natin na mayroong tatlong uri ng tao o tatlong uri ng response, no, o pagtugon sa ebanghelyo ng Panginoon. Para doon sa mga Hudyo na alam natin na sila ay mga eksperto sa batas ni Moses, dahil ang inaakala nila na ang kaligtasan ay masusumpungan sa pagsunod doon sa batas o sa paggawa ng mga ritual o anumang tradisyon ng mga Hudyo. Kaya nga para sa kanila, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay isang kahangalan. Hindi nila matanggap, no? Gigintay sila ng mga himala, ng mga signs and wonders para paniwalaan nila na totoo ang sinasabi o pinapangaral nila Apostol Pablo. At yun naman po mga Hentil o mga Grego, dahil sila ay mga debatista. Mahilig sila sa mga katwiran, mahilig sila makipagtalo, patunayan yung mga katotohanan sa pamamagitan ng katalinuhan. Yun po ang kanilang expertise. No? Kaya po para sa kanila it is illogical para paniwalaan na yung kamatayan ng Panginoong Hesus o yung ebanghelyo ay makapagliligtas ng tao. At yun naman pong pangatlong taong makikita natin, sabi nga rito, maging Hudyo ka man o maging Grego ka man, pero kung ikaw ay naligtas, kay nagtiwala sa Panginoon para sa iyong kaligtasan, ito ang tunay na parang panalo, no? Hindi ka matalino, hindi ka malakas, hindi ka marunong, hindi mo alam yung batas, pero ikaw ay nagtiwala dun sa gospel, dun sa pangangaral ng ebanghelyo ng Panginoon, na ang Diyos na si Kristo ay namatay upang bayaran ang ating kasalanan at nabuhay na mag-uli pagkatapos ng ikatlong araw, na nagpapatunay na siya ay anak ng Diyos. So, yun po ang kahalagahan ng ating binasa ngayon, no? Masasabi po natin na yung karunungan sinasabi rito, hindi naman ito yung karunungan na academic o yung mga science discovery
o yung mga magagaling sa mathematical solution. Yun po, kung kayo magaling doon, alam ko naman po natin na ang Panginoon ay nalulugod dahil sa Kanya naman galing ang lahat ng karunungan. Pero yung karunungan tunuring dito na kahangalan ay yung human philosophy. No, yung sarili mong pag-iisip o sarili mong katuwiran na wala kang basihan na salita ng Panginoon o sa salita ng Diyos, yun ay ayon lamang sa iyong katuwiran. Yun po ang sinasabing binabagsak ng Panginoon o yun ang kanyang pinapawalang halaga. Pagkat yung karunungang iyon ay kahangalan para sa Panginoon. So, ang pagkakahiwalay po natin sa Diyos ay hindi dahil hindi tayo matalino o hindi tayo malakas. Ang pagkakahiwalay natin sa Panginoon ay isang moral separation. Ibig sabihin, ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. So, hindi po pwede yung sa presensya ng Panginoon yung pagiging makasalanan. O yung tayo makasalanan, hindi tayo makakaharap sa Diyos. So, dahil ang Panginoong Yesus ay namatay sa krus at tinanggap natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas, makakaharap na po tayo sa Diyos dahil tayo ay maituturing ng banal dahil tayo nagtiwala sa Panginoong Yesus sa kanyang ginawa sa krus. No, kung kaya tayo ay naligtas. Yung kanyang kamatayan sa krus ay sapat para sa ating katubusan. At yun nga po, ang Diyos ay banal, ang tao ay hindi. Ang Diyos ay matuwid, ang tao ay hindi. Ang Diyos ay righteous, ang Diyos ay just, ang tao ay hindi. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, lahat ng katangiang iyon ay ating natamasa, ating natamo. Kaya pagkaharap po natin sa Panginoon, tayo makakaharap na sa Diyos Ama dahil tayo ay matuwid na sa kanyang harapan, malinis at banal. Yun po ang ating mensahe sa hapong ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Ricky ng Kanlubang Christian Congregation. Magandang araw po, magandang gabi po sa inyong lahat.